At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center. Nako, bago po natin ituloy ang tungkol sa treatment options, or Doc Nikki, mayroon tayong pasyente na nakipag-ugnayan po sa ating programa. At ito po para po sa ilang detalye. Let's watch this. Hello, good morning po. Dr. Nikki po, rheumatologist. So, ano po ang pinakonsulta natin today? Yung ano ko po, yung sa uric ko po. Mataas? Mataas. Yung first time ko po siya naramdaman, 2019 po yun. Tapos parang ano lang po siya. Natapilok po kasi ako nun. Tapos parang kala ko yun lang po yun. Mga 1 month po yun namagayong pa ako. Taong 2019 nang unang naranasan ni Richard, hindi niya tunay na pangalan ang pamamaga ng kanyang paa sa loob ng 1 buwan. Upang maibsan ang nararamdamang kirot, ay ininuman lamang niya ito ng pain reliever upang siya'y makalakad kahit papaano. At dahil sa pag-aakalang normal lamang ang naging pamamaga ng kanyang paa at bukong-bukong, ay nagkibit-balikat na lang siya at hindi niya agad ito ipinakonsulta sa doktor. Nung pong time na yon, sumakit, may mga ininom po kayong gamot? Mga ano lang po, Mepinamic, antibiotic lang po. Noong August 2022, bumalik ulit ang pananakit ng kanyang paa kaya't naisip niya na magpa-blood chemistry test sa isang diagnostic clinic. Dahil po paulit-ulit na nagkakaroon ng pananakit, nagpakonsulta, nagpa-laboratorio. Opo. Ano po yung mga laboratorio na ginawa? Ano po, blood chem lang po. Palab po ako 3 times. Tapos, lumabas po sa lab na Mataas. Pagkalabas ng resulta ay umabot sa 14.28 mg per deciliter ang kanyang uric acid na halos kalahati ang taas sa normal range level ng uric acid ng ating katawan. Kaya naman naisipan niyang lumapit sa programang Doctors on TV upang maipakonsulta sa doktor nang sa gayon ay makumpirma ang tuloy-tuloy na nararamdamang pananakit ng kanyang paa maging ng kanyang baywang. And for that, Doc Nikki, naku, kamusta naman po yung resulta ng mga test po ng ating pasyente? Nung bumalik po yung pasyente natin, nakita po talaga natin na mataas yung uric acid niya. Nasa 11 mg per deciliter po. So yun ay mataas po talaga. Okay, doktora, para medyo mas may idea ang mga ating viewers, no? Usually, ano po ba yung normal range? Okay, ano yung cut-off natin para masabi natin, nako, mataas nga ang uric acid? Ang gusto po natin sa isang pasyenteng may gout, less than 6 or mas mababa sa 6 milligrams per deciliter. Kung iba po yung measurement, usually micromoles po, less than 360. I see. Okay. So, yung bang mga sintomas ng ating pasyente po ay tumugma naman po dun sa sintomas ng gout na napag-usapan po natin kanina? Yes po. Tugma po talaga yung age po ng ating pasyente. Tugma po sa kapangkaraniwan na nagkakaroon ng gout. Lalaki, middle age. Yung pong naikwento o naibahagi niya sa atin yung kwento ng mga rayuma niya, sakto rin naman po sa kung paano ang typical na gout na pasyente. I see. And ano po yung mga advice po na naibigay nyo sa ating pasyente para naku, wag na pong mas lumala pa yung kanyang gout? Ang una po, we'll start first with lifestyle modification. So, ang mga conservative measures po natin, weight loss po, pagbaba ng timbang. Pangalawa po, diet modification or magiging mapamili po sa mga pagkain na kakainin niya. May mga pagkain po na very notorious, high purine containing o nakakapalala talaga ng gout o uric acid. Some of these po would be alak, pag-inom ng alcohol, red meat po, sweetened drinks or drinks na high in fructose, and also laman loob o innards po. I see. How about yung mga lagi nating sinisisi, mga beans, mga monggo, totoo ba yan, Doc? Actually, it's a myth po na sana maipaliwanag natin sa mga pasyente na kung pag-aaral po ang magiging gabay natin, wala pong direktong correlation o hindi po talaga sila nagtutugma sa uric acid po. So, they can be eaten in moderation po.
I see. And how about yung sa water intake requirement? Gaano yung nire-require nyo sa kanila na water intake nila daily? That's a good question po because good hydration is also another conservative measure that we would like to impart sa ating mga pasyente. Wala naman pong amount talaga pero ang normal daily intake po natin na 8 glasses of water a day should be enough po. I see. Okay. And how about some home remedies? Meron po ba kayong pwedeng ma-share sa ating mga viewers na merong gout? Okay, para if ever po ay na mag-trigger po ulit yung pananakit ng gout nila, meron silang immediate relief na magagawa sa kanilang mga bahay. As part of yung first aid po natin, pwede tayo maglagay ng ice compress kung saan tayo may atake ng gout. Sa mga gamot naman po, mas maigi pa rin na may konsulta tayo sa mga doktor dahil ang mga pain reliever po natin, hindi po sa lahat ng pasyente ay pare-pareho. May mga pain reliever po tayo na pwedeng ibigay sa isang pasyente na hindi naman pwedeng ibigay sa ibang pasyente. So, kung pain reliever po, baka better guided ng ating mga doktor. Oo, at saka syempre we have to emphasize yung nakakabahala na effect also ng pagmatagalan ang pag-take mo ng mga pain relievers. Okay? And yung minention nyo kanina, doktora, maganda yun na kailangan mapanatiling mababa lagi ang uric acid levels within the normal range. Okay? Kasi pwedeng, basically, nagpo-focus tayo dun sa pain. Okay? So, syempre, pag nagte-take ng pain reliever, naiibsan. Pero ang di natin nababantayan kung kamusta ba yung estado ng kanilang mga bato, diba? So, we mentioned na pwede rin siyang ma-affect, okay? Especially pagka lumalala yung gout, okay? And ito, doktora, having mentioned that, no, so, I mean, apart from dun sa na-mention natin kanina sa uric acid, what other tests do you request, okay, para ma-check po yung overall health status ng pasyente, not only dun sa kidneys, okay, but with regards or which pertains to gout? Sa gout po mismo, pwede po, like what we mentioned kanina, yung level ng uric acid sa dugo. Kung dumating po tayo sa isang doktor na meron pong magang joint, na meron tayong makukuhang fluid. So, aside po dun sa uric acid sa dugo, pwede po nating gamitin ang fluid na makukuha sa mga kasukasuan at aralin po yon sa level ng uric acid, ipadaan sa microscope, silipin po. Beyond that po, kidney function, creatinine, liver function, AST, ALT, cholesterol, lipid profile, sugar po, your fasting blood sugar, and your HbA1c, urinalysis. Those are the usual po na kaakibat ng overall check sa isang pasyenteng may gout. I see. So, kasama talaga lahat. So, because na-mention niya natin na lifestyle disease ang gout. Okay. And usually, doktora, kamusta yung proseso ng management ng gout? So, kanina you mentioned about the pain reliever. What other medications do you recommend sa mga pasyente? Though I understand that it would be a case-to-case basis po. Opo. Pero katulad po nung sinabi natin kanina, una po, meron tayong maalis yung pain. Pero beyond that, gusto ko po yung nasabi nyo kanina na kailangan natin mapanatili na mababa ang level ng uric acid. At paano po ito? Sa gamot din po, together with yung modification ng lifestyle and diet natin. Meron po tayong mga tinatawag na urate lowering medication. Ang halimbawa po ay allopurinol, febuxostat, na maaari pong i-prescribe sa inyo ng mga doktor. I see. Okay. And kanina you mentioned also na, di ba, dahil lifestyle disease siya, so we can also say na pag hindi na bago yung lifestyle, okay, ng pasyente, so that can be a lifetime condition, ang gout. Okay. So, pero, does it mean na for life also, iinumin niya yung pampababa ng urate po? Pwede po natin i-expect na meron talagang maintenance. Kaya po tayo may monitoring dahil tinitimpla po ng doktor kung gaano kaunti, gaano karami ang kailangan nating gamot. Okay, when we talk about sa pasyente na tiningnan po natin, na tiningnan niyo po kanina, na pinag-uusapan natin, kamusta po yung dun sa kidneys niya, yung resulta, and how frequent would you like to monitor the patient? Sa pasyente po natin kanina, napag-alamanan po natin nung nag-ultrasound tayo na meron pong nakitang kidney stones sa daanan ng ihian niya. Yun po ay pwedeng konektado sa gout or uric acid. Kaya po kailangan nating i-refer din yung pasyente sa isang espesyalista sa urinary tract system. Kaya kailangan din po na mapababa yung uric acid niya.
I see. Okay. So, so kailangan talagang bumalik din sa inyo, doktora, okay, para mas ma-monitor. So, we've been hearing about merong mga oral medications. Meron din mga pang-inject ba dito, doktora, na mga gamot na ibinibigay sa mga may gout? Usually po yung mga ini-inject or yun ay binibigay pag kailangan talaga na mabilisang maalis ang maga. Pwede po na yung mga anti-inflammatory natin, itutusok or itutusok kung saan kasukasuan yung kailangan. Pero yung mga binibigay po pampababa sa uric acid, yung mga available po dito sa Pilipinas ay mga oral or tableta. And doktora, ang gout ba, meron bang stages din po of severity? Meron po, napag-usapan natin kanina yung mga tinubuan ng bukol. That is called tophaceous gout. So that's the later part of gout po. So yun yung mga medyo malala na, kumbaga, kung may mga kidney stones din po, alam natin na nandun na rin sila sa later stages po. Iba po ang pamamaraan ng pag-manage sa kanila dahil yung target natin na uric acid, mas mababa, magiging less than 5 po than usual na gusto natin na less than 6. At mas po tayo nagmo-monitor for other complications po. So, okay, doktora, sinabi niyo yung sa tophaceous gout, okay? Kasi, actually, na-notice ko yung mga ibang patients na nakakausap natin, medyo dun sila concerned dun sa deformity kasi syempre parang may aesthetic implications, especially kapag dito sa kamay, kita diba? Tapos yung mga babae, also, kung nakasandal sila, parang nalilimit yung kanilang, yung fashion sense, okay? Hindi sila makapag-sandals, okay? So, now, ito, paano siya minamanage? Minsan tatanong yung mga pasyente, meron bang surgical intervention para sa mga tophi? Usually po, ang una nating sinasabi sa pasyente, kailangan nating mapababa ang uric acid. Dahil kahit ano pong kudkod, kayod doon sa pinakabukol, hindi po magiging maganda yung paghilom at magkakaroon din ulit ng bukol kapag di natin napanatili yung uric acid. So, yung surgical intervention po, case-to-case basis, usually po, kung hindi po talaga nakakahinder ng function ng pasyente, we stay away from it po. May mga cases po na ang ultimo paggalaw nila, kung ang trabaho nila ay nagtatype sa keyboard at hindi talaga nila magawa, may mga cases po na pwede nating isuggest na pwedeng kayurin. But at the same time, we have to manage the uric acid. Yun pa rin. So, it still boils down dun sa pinaka-cause, which is yung persistent hyperuricemia o masyadong mataas na level ng uric acid sa kanilang dugo. Okay? And so, dun sa sinabi nyo kanina, so makakatulong ang exercise yan or physical activity, doktora? Very much po. Dahil kailangan mapababa ang weight po. Or yan po ang nakita natin sa mga recent na recommendation na napansin nila ang pagbaba ng timbang nakakababa din or nakakatulong sa pagbaba ng uric acid. I see. Okay, and we mentioned about exercise. So, ano pa yung, doktora, yung mga ibang lifestyle changes that you would want to advise our patients who suffer from gout? So, aside from exercise, weight loss, diet po, maging mapamili tayo sa mga pagkain. Na-mention na po natin kanina yung mga may matataas na uric acid na pagkain. Ang halimbawa po nito, alak, laman loob, red meat, at saka sugary food or sugary drinks po. Aside from that po, damihan ang water, huwag madi-dehydrate or ample amount of water intake po. I see, okay. And so apart from this, yung gamot nila, tuloy-tuloy yung pag-inom. Ito nga sabi natin kanina, pag hindi napababa, talagang lifetime na rin yung pag-inom ng maintenance. Yes po. At kailangan din po malaman ng mga pasyente na kahit po wala silang nararamdaman, hindi po ibig sabihin ihihinto yung gamot. Dahil yung gamot po kailangan para mapamaintain yung uric acid na mababa ang level. Okay, so doktora, so basically kasama yun yung lipid profile, yung blood sugar level, okay, and the like, no? So dapat talagang regularly pinapamonitor. And how about yung BP, doc? Are they related ni gout? Yes po. So nakita po rin sa mga pag-aaral na medyo mag-anak din ang gout sa mataas ang presyon ng dugo. So kasama po 'yun sa monitor. So regular blood pressure monitoring, regular blood chemistries are part of the regular monitoring of a patient with gout. I see. So basically, discipline pala ang meron talaga dapat sa mga pasyente na may gout. Okay, no? Parang ang daling sabihin, no, doktora? Pero I'm sure a lot of us would be guilty dito sa mga sinabi ni doktora, no? And siguro with that, doktora, any final words para sa ating mga viewers?
Siguro po, share ko lang po na kung may rayuma, magpakonsulta. So, yun po yung maiiwan ko sa mga pasyente dahil iba't iba po ang klase ng mga rayuma at nandito po kaming mga rheumatologists to help them out po dahil magkakaiba rin yung way of managing them. I see. And Doktora, baka bago ka pakawalan, baka meron kang mga gustong batiin and you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center also. If ever po may mga pasyenteng may rayuma, feel free to consult any of the rheumatologists of the section of rheumatology here in Makati Med po. Kung sa akin po, nandito po ako every Tuesday and Saturday po. Okay, so with that, thank you very much once again, Doc Nikki or Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center.